Yun alam nyo, kapag naririnig natin ang salitang baptist, marami agad ang naaalala na sila ay mahigpit, makabiblia at seryoso sa pananampalataya. Pero ano nga ba ang totoong paniniwala ng mga baptist at tama ba ito ayon sa Biblia? Ngayon, pag-usapan natin ito ng diretsyo, tapat at may paggalang sa katotohanan. Una, ang mga baptist ay naniniwala na ang Biblia ang tanging otoridad sa pananampalataya at pamumuhay at tinatawag nila itong sola scriptura. Tama ba ito? Tama. 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang. Ibig sabihin, hindi dapat pumalit ang tradisyon, opinion, o human rules sa salita ng Diyos. Kung ito ang sinusunod ng isang Baptist church, walang problema. Ito ay tama. Pangalawa, ang mga Baptist ay naniniwala na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Hindi dahil sa gawa, hindi dahil sa relihiyon, at hindi dahil sa sakramento. At ano ang sabi ng Biblia? Efeso 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Tama ba ito sa kanila? Check ulit. Tama yon ayon sa Biblia. Pero may ilang Baptist churches ang nagiging legalistic. Maraming bawal, maraming rules, halos nagiging checklist ang kabanalan. Doon nagkakaroon ng problema. Dahil ang kaligtasan hindi nakabase sa bawal at hindi bawal, kundi kay Kristo. Pangatlo, naniniwala ang Baptist na ang dapat binabautismohan ay yung mga nananampalataya na hindi sanggol. Tandaan natin na ang bautismo ay paglulubog or immersion. Ano ang sabi ng Biblia? Lahat ng bininyagan sa New Testament ay naniwala muna tapos nagpabautismo. Acts 2 verse 41, silang tumanggap ng salita ay nabautismuhan. Walang sanggol, wala. At ang salitang baptizo sa Greek ay ibig sabihin ilubog, hindi iwisik, hindi patak, kundi ilubog. Kaya sa puntong ito, tama ang Baptist doctrine ayon sa Bible pattern. Ika-apat, ang mga Baptist ay naniniwala sa independent church governance. Ibig sabihin, walang pope, walang centralized bishop na nagdidikta. Ang bawat iglesia ay self-governing. Ano ang sabi ng Biblia tungkol dito? Ang bawat local church sa New Testament ay may elders, deacons, at local autonomy. Acts 14 verse 23. Pero minsan, dahil independent ang church, nagiging problema ang pastor-centered churches. Yung pastor halos parang hari. Hindi lahat ng Baptist churches ay pare-pareho. Merong conservative, merong fundamental, merong modern, merong healthy, at merong abusado. Ano ang mga mali na minsan nakikita sa kanila? Una, legalism. Mas mahal ang rules kaysa relationship with Christ. Pangalawa, judgmentalism. Kami lang ang tama, lahat mali. Kulang sa grace, puro bawal, pero kulang sa pagmamahal. Pangatlo, pastor dictatorship. Lahat ng desisyon umikot sa iisang tao. Kaya, para sagutin ang tanong na tama ba ang paniniwala ng mga Baptist, ang sagot ko, marami sa kanilang core doctrines ay tugma sa Bible. Tamang-tama, biblical talaga. Pero, kailangan ng discernment dahil ang simbahan, kahit anong pangalan, pwedeng maging biblical o maging abusado, depende sa tao, hindi sa denominasyon. Ang panawagan ng Biblia ay simple, subukin nyo ang lahat ng bagay. Panghawakan ang mabuti. 1 Thessalonians 5 verse 21, hindi mahalaga kung Baptist, Pentecostal, Catholic, INC o born again. Kung hindi nakabase sa salita ng Diyos, hindi ito ang kapal. Dahil sa dulo, ang paniniwala hindi dapat nakabase sa pangalan ng simbahan, kundi sa katotohanan na nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, ating napakinggan ang isang content ng isang taong nag-explain po dito sa Baptist. At ating bigyang pansin ngayon kasi alam po natin na mayroon po siyang tinatalakay dito sa content niya ay totoo naman. At mayroon naman pong mali. Yung sinasabi po niya na sola scriptura, hindi po yun motto ng mga Baptist. Isa po itong motto ng mga protestanting mga Katoliko na kardinal na nagprotesta sa Katoliko. Clarification lang po na yung sinasabi po niya na sola scriptura ay hindi po yun galing sa Baptist. Isa po itong statement galing ng mga 7 cardinals na nagprotesta po ito sa tinatawag nating Katoliko. At ito po ang ating reaction dito mga kaibigan sa kaniyang content na mayroon po itong mali kasi sabi po niya na ang hindi ko nagbabase ko sa ang katotohanan ko sa grupo. Malinaw po mga kaibigan na bago po bago po nagiging marami ang relihiyon sa ating paligid ngayon,
yung kauna-unahan na simbahan po, yung simbahan po talaga, iisa lang at tayo pong mga Baptist o ako po ay bilang Baptist ay naniniwala na ang simbahang itinayo ni Kristo po ay nag-iisa hanggang ngayon. Iisa lang to hanggang sa huli. Iisa lang yon mga kaibigan, na alam po natin na mayroon pong kaibahan dito ang simbahan at saka religion. No, yung tinatalakay po niya ay nagiging liberated po itong taong na yan kasi hindi po niya alam ang tunay na nangyayari sa history po sa simbahang itinayo ni Kristo. At alam po natin mga kaibigan na ang simbahang itinayo ni Kristo ay Baptist po ito kasi doon po nagsimula ang Baptist sa Jerusalem. Alam po natin na ang Baptist po ay nag-iisang simbahan na itinayo ni Kristo at hanggang sa huling pagbalik niya ay Baptist pa rin ang kaniyang babalikan. At ang kaniya pong statement po mga kaibigan, no, yung Baptist, yung church po, from the Greek word ecclesia, at saka yung religion naman ay from the Greek word mga kaibigan na treskeia. So, nandyan itong mamang na yan, itong tao na yan, ay galing po dito sa religion. Kaya litong-lito siya kung paano siya magsimula ng tama. Kaya ngayon, ang ginawa po niya, yung mga explanation po nila na dapat pong isali po doon ang Baptist sa religion. Mga kaibigan, yung tinatalakay po niya na hindi nagbase po sa isang denomination, ulitin ko naman na mali po itong statement po niya kasi alam po natin mga kaibigan na ang Baptist po ay hindi po ito isang denomination. Isa po itong simbahang itinayo ni Kristo at malinaw po dito sa kanyang sinasabi na ang Baptist po ay may iba-ibang, may pamalakad na iba sa lahat ng mga relihiyon ngayong nandyan sa Katoliko. Kayong yung seven cardinals na alis sa Katoliko ay ganun pala ang kanilang ginagawa na mayroon po silang tinatawag centralized management po sa kanilang samahan at doon po sila nagkopya doon po sa kanilang ina ng Katoliko. But ang Baptist po ay tama po yung sinasabi niya, we believe the autonomous mga kaibigan. Yan po ang nakabatay doon nakasulat doon po sa tinatawag nating banal na tipan. Hindi po natin pwedeng baguhin yan kasi ang tunay na simbang itinayo ni Kristo po ay doon po na nagkopya sa pamalakad sa side ng Biblia po. Kaya kami mga Baptist po, totoo naman na hindi po kami naniniwala ng Pope at hindi po kami centralized. Tama po yon. Pero yung sinasabi po niya na kailangang maghanap ka ng ibang mga grupo at saka inganyo po niya Katoliko at iba pang Pentecostal po. Alam ko Pentecostal po ito. Wag mong isali doon ang Baptist kasi hindi po yon kasali ang Baptist sa Reformers. O kayo namang mga Pentecostal, o doon po kayo maghanap sa mga Katolisismo kasi yan naman ang utak niyo. Utak kayo ng tinatawag mga Reformers. Pero yung Baptist po talaga, bakit po tinatalakay po niya na judgmental po ang Baptist? Kasi yung Baptist po, mga kaibigan, ay tumitindig sa katotohanan ayon po sa sinulat ng ating Panginoong Hesukristo at lalong-lalo na sa mga unang Baptist member po na yung mga apostolis po, mga kaibigan. So, alam po natin na ang simbahan na itinayo ni Kristo noon pa at hanggang ngayong sa huli po, mga kaibigan, ay hindi po yun magbabago. Kung Baptist po ang itinayo po niya, 30 to 33 AD, yung babalikan po niya ay Baptist pa rin po, mga kaibigan. Yan po ang ating malinaw na pag-intindi dito. At sana po maunawa po natin na yung mga akusasyon po niya na judgmental po ang Baptist, mali po yon kasi tumitindig po kami sa katotohanan ayon po sa nakasulat sa ating banal na tipan, mga kaibigan. At doon po kayo sa Baptist, makikita nyo ang tunay na kaligtasan. Bye-bye.